Proverbs chapter 31, beginning verse 10 to 31. Say, go. An excellent wife, who can find? For the word is far above jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will have no doubt of gain. She does him good and not evil all the days of her life. She looks for all and plans and works. With her hands is diligent. She is like merchant ships. She brings her food from afar. She rises also while it is still night. It gives food to her household and portions to her maidens. She considers her field and buys it. From her earnings she plants a vineyard. She girds herself with strength and makes her heart strong. She says that her grain is good. Her lamp does not go out at night. She stretches out her hands to the distaff, and her hands grab the spindle. She extends her hand to the poor, and she stretches out her hands to the needy. She is not afraid of the snow for her household, for all the household are clothed with scarlet. She makes covering for herself. Her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gates, when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sews them, and supplies bills to the tradesmen. His strength and dignity are her clothing, and she smiles at the persecutors. She opens her mouth in wisdom, and she teaches of kindness is in her tongue. She looks not to the ways of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and bless her, her husband also, and he praises her, saying, many daughters have done humbly, but to excel in all. Charm is deceitful, and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Give her the product of her hands, and let her work praise her in the gates. Palapakan po natin ang Panginoon. The characteristics of a godly woman. Yan po yung ating topic ngayong Father's Day. Ano ang isang godly woman? In Proverbs 31, verse 13, sabi po doon, charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Ang ganda raw po minsan ay papandaya. No? At ang charm, ang charm, ano ba ang charm? Charm, or ano po sa Tagalog? Kasi may beauty, tsaka charm. Ang beauty, ganda, diba? Ano yung charm? Ang pang-akit. Ang pang-akit po ay papandaya. Diba? Diba pagka meron kang nakita babae, parang minsan siya ay kaakit-akit. Wow! Siya ay kaakit-akit. Siya ay flawless. At siya ay maganda. Pero sabi ng Bible, minsan ito po ay papandaya, deceitful. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. A godly woman is a woman who fears the Lord. Ito yung dapat hanapin ng isang mag-aasawa pa lang. Pag doon po sa mga kasama nyo na, napakasama nyo, wala na po tayo magagawa dyan. Atin pong kuhanin ang acronym ng mother para meron tayong matandaan. Mother, M-O-T-H-E-R. Word M, the characteristic of a godly woman, a mother is a God's model. Amen? M, model. Mga nanay na dyan, kayo po ay God's model. If you fear God, if you serve God, kung tayo po ay may banal na takot sa Panginoon, you are God's model. Amen? Amen. Ano man po ang ating palabas sa kanyuan, kasi ang mga tao po ay ang karamihan ay tumitingin sa panglabas, lalo na po sa mga hindi mananampalataya ng Panginoon. Meron po mag-ama at ang tatay po niya isang
sabi ng kanyang, laging paalala niya ng kanyang pastor ito sa kanyang anak, anak, kapag ikaw ay nag-asawa, ang pipiliin mo ay may magandang kalooban. Kahit hindi magandang mukha, basta may magandang kalooban, at siya ay magiging godly mother. Siya ay magiging mabuting ina at mapapaganda yung buhay. Nag-isip yung anak at sabi niya, Daddy, pwede bang ang piliin ko na lang ngayon ng may magandang mukha? Kahit hindi maganda ang kalooban. Kasi yung magandang, yung pangit na kalooban at magandang mukha, pwede bang mabago yung dati? Ipag-pray ko na lang. Pag-pray ko na mabago ang kanyang kalooban. Pero kapag pangit ang kanyang mukha, mahirap nang mabago yung dati. Pero sa panahon dito, wala na po imposible sa mukha. Amen? Kapag po may pera, di ba? Kaya bakit po mapapansin natin sa pelikula ko ngayong Pilipino, hanap po at hanap sila ng mga kontrabida pangit. Kasi po, once na yan ay naging, ang isang pangit, kapag naging artista, once na yan ay nagkapera na, gaganda na po yan eh, hindi na po siya kontrabida. Hahanap naman po sila ng pangit. Di ba? Tingnan po si Pogba, para siyang bakulaw ng araw. Pero ngayon, flawless, napakaganda na ni Pogba. Di ba? Kaya maghahanap na naman sila ng pangit. Pero pag nagkapera, dahil po sa modern na panahon, lahat po napapalitan. Pwedeng bulagat ang mata, sarap na sarap ang ilong, sa tindi ng panahon, ang ganda na ng ilong niya, at ang ganda ng kanyang mata, napapasikita ko ang mata ngayon, di ba? Ang mukha po ay napapaganda na rin po, kahit plastic surgery mo yan. Wala namang imposible ngayon. At ang mga tao sa labas po ay tumitingin sa panglabas kadalasan. Kaya mga magtataka sila. At kapag sila ay pinakita magkakarapit kamay at sabi nila, siguro mag-asawa ito. Eh bakit naman ang ganda, ang gwapo ng lalaki? At bakit ibatas ng babae kasama? Ang tawag daw po doon ay true love. So, yun mo ay true love. Bakit kaya yun ito? Kasi nagtataka sila. So, para bigyan mo natin ang tawag, ang tawag po doon ay true love. No? Then, makikita naman sila, bakit naman ito ay ano? Napaka-bakit ng lalaki, ang ganda-ganda ng asawang babae. Ang tawag po doon ay discarding. Yan, bakit tinong tayo nagtataka? Then, makikita ko natin, wow, ang gwapong lalaki, ang gwapang babae, ang tawag po doon ay destiny. Ayan. Tingnan nyo ang mga asawa nyo, sabihin mo, ikaw ang destiny. Wow. Mga mag-asawa dito. O baka sabihin ng babae sa kanyang asawa lalaki, discarded. Sabihin mo ano? Sabihin ng asawa lalaki, true love. Okay. Eh, may nakita bigla pala yung bakit? Bakit yung lalaki? Bakit yung babae? Ang tawag ko doon ay kapwa ko ano. Kamaalan talaga sila. So, letter M, ano man ho ang ating anuman ang itsura. Kapag tayo nasa Panginoon, sabi po ng Psalm 139 verse 14, we are fearfully and wonderfully made by God. Amen? The moment na tayo away from the kingdom of darkness, nakilala mo natin ang Panginoon, 2 Corinthians 5:17, sabi po doon, ang sino man na Kristo, siya ay bago nila lang, ang lahat ng bagay ay lumipas na, narito lahat ay pamang naging mga bago. No? Siya ay bago nila lang. And siya ay God's model. Dahil siya ay kilala ng Panginoon. Based on sa ating binasa, sasamahan mo natin ang iba. Number 1,
She is lovers of good in verse 12. She is lovers of good and practice it. In verse 13 to 15, the characteristic of a godly woman, she is industrious. Verse 13 to 15, siya ay napakasipag. Sa O, in the word mother, ang M ay God's model. Ang O ay, she is orderly. Ang nanay po ay napakasipag sa bahay at siya po ay, she loves order. Diba? Orderliness. Kaya galing na galing po ang mga nanay kapag nakita na maraming kalat sa bahay. In general po, ang mga nanay ay gusto nila ay maayos ang bahay. Amen. Kaya pagdating ng mga tatay at yung mga parang ahas na dumating, ano? Yung mga pinagsuotan ay kung saan sumabit, na doon na, yung medyas na doon, di ba? Yung colon, di ba? Galing na ganito mga nanay dyan, sa ganyan. Because a mother loves order. Diba? Order in the house. Ang gusto ng mga yan ay in general. Bibihira ho sa babae at nanay ang purara. Diba? Kung meron man, pag yan ay nakakilala sa Panginoon, unti-unti babaguhin siya ng Panginoon. Amen. Alabitin nyo ang kasama niyo, sabihin mo, babaguhin ka na ng Panginoon. Siya ay magiging she loves order, mother. In the word O, orderliness. She loves order. She is orderly. Maayos po yan. Kaya galit na galit siya sa mga anak. Kapag diba, ang mga teenager po nating anak, pag pumunta ka, may sarili ng kwarto yan. Pag pumunta ka, parang pagbabahayan na ng diba? Parang bahay ng paniki yung mga talagang napakagulo. No? So para mo sa mga nanay, huwag ka na lang pumasok sa kwarto ng anak mo. Di ba? Para hindi ka maguluhan. Kasi pag sinip mo lang, talagang parang bahay ng tawag eh. Parang hindi kung anong nag-rumble lang doon sa loob. No? Lalo mga teenager. Then, the word T is teacher of wisdom. So, binabanggit ko dyan kanina na siya ay, she is a teacher. Nadaanas. She is a teacher of wisdom. So, mga nanay, di ba, ginagawa ko yan lalo sa ating lahat. Nung bata tayo, talagang kahit walang pinag-aralan yung nanay, talagang turuan mo ako dito sa assignment ko na ito, di ba? Kaya talagang pilit na pilit yung nanay, talagang ang nanay po ang nagtuturo sa mga bata. Sino dito mga nanay na nagtuturo sa mga anak? Pakitas mo ng kamay, di ba? Ang nanay po ang unang teacher. Di ba si Rizal? Ang kanyang nanay, ang si Melchora, Alonso Rizal, ang kanyang unang urok, di ba? At ang nanay po ay teacher. So the word T, mother is teacher. Ang nanay po ay great teacher. At least may malatandaan ko ngayon sa inyong nanay na siya ang una mong magulang, siya ang una mong guro. No? Kaya lang, ang problem, kapag pumasok na yung bata, ang loyalty na nasa teacher. No? Kaya awain na ang nanay. Diba? Kahit sinabi mo, anak, talagang, ang 2 plus 2 ay 4. So, hindi sabi teacher, 2 plus 2 ay 5. Talagang lang, pag-ano yan, nakikipag-aral yan. Kahit nagkamali siya ng pagkinig. Sabi ng teacher, but ang una po talaga mga nanay ay teacher, ay godly mother, ay godly woman is a teacher to her children. No? Age, pinakalalin po dyan na ito pong nanay na ito, siya ay nag-prepare ng food sa kanyang pong pamilya. No? She is ano ang age? Ituloy ko na lang po na health conscious. No? Yan. Ang mga nanay po ay health conscious. Lagi siya nag-iisip, ano kaya ang pwedeng ipakain sa kanyang family? Ano kaya ang magandang pagkain sa kanyang mga anak? Ano kaya yung health food sa kanyang mga anak? At sa ating po panahon na patunayan na
mas mga simple, mas healthy, di ba? Yung mga simple pagkain. Yung mga munggo na may malunggay, ayaw kainin ng mga anak natin. Tama, mga nanay? Ayaw nila. Ang gusto lang nila chicken, di ba? Gusto lang ng mga anak natin, fried chicken. So yun lang. Kaya talaga parang lilipad na yung mga anak niyo. Kasi puro chicken ang kinakain. Parang magkakapakpak na. But patunayan po na ang mga mas inaakala natin na walang sustansyang pagkain ang meron pong napakahalaga, di ba? Mga malunggay. So, salamat ngayon, meron na po mga malunggay coffee, di ba? Ang dami na ngayon. Pagka pili mo ng burger, may malunggay na rin. Halos lahat, niyari sila ng mga pagkain pampalusog. So, ang mga nanay po ay na-characteristic by godly mother, she is health conscious. 3 John 2, sabi ng Bible, the wisdom of all things that you may prosper and be in good health. So, ang isang godly mother, the characteristic of a godly mother, siya po ay merong concern sa kalusugan ng kanyang sambahayan. In the word mother, she is a encourager. She is a encourager. Kapag may mga nangyari po na hindi maganda sa isang pamilya, nandiyan po ang isang nanay na nag-i-encourage sa kanyang mga anak. No? Kapag umuwi ang anak, ay, talaga kailan kaya ako papasa? 74 pa rin ang ating grade. Kaya mo yung anak, sa susunod, 75 na yan. Pag dumating siya na may dalang 75 anak, sa susunod, 76 na yan. No, hindi siya nagagalit, kundi ini-encourage siya yung kanyang anak. Amin ba? Mga nanay, kapag dumating yung mga anak na talagang parang bigo, huwag mo natin dagdagan ang kanilang kabiguan. No? Sinabi niya, Nay, 77 lang talaga binigay ko na ang best ko, 77 lang. Then tatakta ka na, hey, sabi sa'yo, matulog ka mga, hindi ka kasi nag-aaral. Binanatan pa, nirapid pa. So, i-encourage natin sila. Wala akong magagawa kapag i-discourage natin. Ano? Ang isa po, godly mother is a great encourager. Nag-i-encourage po siya ng kanyang asawa, ng kanyang anak, ng kanyang sambahayan. Great encourager. Ang siya pong nanay, the word is, she is encourager. Natapos agad pala ito. Anyway, in verse 20, para madagdagan po natin, in verse 20, yung sabi doon kasi, mayroon na kong idagdag dito sa word na mother, no? In verse 20, she is compassionate. No? Sabi po doon, she opens her hand to the poor, compassionate. A godly woman is a compassionate. No? Hindi lang po siya nakatingin sa kanyang sambahayan, kundi tinitingnan din niya ang mga anak ng kanyang kapitbahay. No? Parang hirap pagawin, no? But, yung pag nakahabag ka sa kanila, at kung meron din lang tayo, ay nandun po ang ating kamay para sa mahihirap. Nalala ko po na in 5 years ng ating pagtigil dito sa Sunshine, tayo po ay tumulong sa mahirap. Mga nanay, isang araw i-encourage ko ulit kayo na maging yung ating pagiging compassionate ay ating pumuling gawin. No? Ating pong buksan ang ating kamay sa mahihirap. Isang po yung ministry.
At yan po ay characteristic ng isang godly woman. Siya po ay compassionate to the poor. Magastos yan, but ano po, napakalaki po ng reward ng Panginoon sa atin. Alala ko po noon ay gumagastos po tayo ng almost 16,000 per month, para sa mahihirap. At pag umuwi sila, pag nagpunta dito, may dalaw silang grocery. Para masarap po rin gawin. Masarap po rin gawin. Kasi ang sarap ng nakikita mo na yung mga nanay na ito, pag umuwi sila, meron silang at least pamatig pagtawid gutom sa kanilang pamilya. Nang intention mo natin, makakilala sila sa Panginoon. So, a godly woman is compassionate. In verse 21 and 25, the characteristics of a godly woman, she is a woman of faith. 21 and 25. Kasi may sinabi po doon na hindi po siya natatakot dumating man, magkaroon man ng tag-niebe o tag-yelo o iba't iba man ang panahon, o hindi po siya natatakot sa hinaharap, sa kung anumang darating. His strength and dignity are her clothing in her position. Is strong and secure. She rejoices over the future, knowing that she and her family are in readiness for it. Siya po ay secure sa kanyang hinaharap. Pero po siyang pananampalataya na siya ay secure in the hands of God, at hindi po siya natatakot anumang dumating sa kanyang buhay. Ang isa pong godly mother, hindi po ito pinakikitahan. Siya ay nagpapanik in times of need. Na siya po ay hindi pinakikitahan na siya ay problematic sa panahon ng pangangailangan. But ang nakikita mo sa kanya ay lakas, lakas na galing sa Panginoon, na sa pananampalataya ay kaya niyang kumanta ng I can do anything. Because nothing is impossible. Amen? Amen. At ang kanyang awit ay through you, I can do everything. I can do all things. For it is you who give me strength. Amen? Nothing is impossible. I believe. Yun ang kanyang awit pagdating ng panahon ng pangangailangan. Meron siyang faith. Ang kanyang pananampalataya hindi na uungga. Siya ay merong kalakasan. Siya ho ang isang godly mother. Siya po ang isang isa po yun sa characteristic ng isang godly woman. A woman. In the word mother, nakalagay din po dyan, a godly mother is resourceful. She is resourceful. In verse, po natin, in verse 16, in verse 18, i-class siguro natin ito para makita ng mga nanay. At talaga naman po, ang mga nanay ay resourceful. In general, kapag ang kanilang asawa ay nakikita nila na parang kukunti ang income, nag-iisip na kagad dyan, ano kaya ang pwedeng pagkakitaan? Sa ano kaya, di ba? At madami po, especially sa bansa natin, na mas madiskarte ang mga asawang babae kaysa mga asawang lalaki sa pananalapi. Tama? Tasa naman yung mga lalaki, mga nanay, di ba? Madiskarte yung mga asawa natin. Kasi nakalagay pala sa Bible, sila po ay businesswoman, sila ay resourceful. No? Okay, nasa nyo? Verse 16. And verse 16. She considers a new field before she buys or accepts it. Yun. Siguro, Brad, ilagay mo sa ibang translation para medyo hindi masyadong maraming palabok sa salita. A godly woman is resourceful. She is a businesswoman. In verse 16 and 18.
Sabi po doon, she considered the field and buy it. Out of her earnings, she plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms strong for her task. She sees that her trading, yun. She sees that her trading is profitable. She sees that her trading is profitable. So a godly woman is a businesswoman. She loves business. She is resourceful. The word R in mother, a godly woman is resourceful. Siya po ay gumagawa ng paraan para po merong ikabuhay ang kanyang mga anak. Pasulit ko rin kay Sister Cora, sa elder natin. Ang kanyang nanay ay nabalo at the age of mga 38. At the age of 38, balo na. Diba? Kasi 13 nag-asawa. Ay, hindi naman. Yung lola ko yun. Yung lola ko, 13 nag-asawa. At the age of, mga ganun din natin. At the age of 30, balo na. Naka-anim na eh. So, anim ang mga anak niya. Yung nanay ko ang isa. Kasi nung araw, nung araw kasi maaga talaga mag-asawa ang mga tao. Nung araw po ay ang mga nagiging nanay, yan po ay by matching time. Magkakakilala yung mga magulang, di ba? Reto-reto na lang, di ba? At tapos, ang sabi ng isang lola namin na habang sila nagpipiko, sinundo sila at mag-aasawa na. Gusto mo yun. Regalo mo pa nga eh. Nasa laro ang sinundo. Yung mga mali ka sa atin. Uwi ka na habang nagpipiko. Balik sa pagpipiko, binigay yung pamato doon sa kalaro. Ayun. Mag-asawa na. Nag-asawa na. Kasi 13, naglaro talaga yan, di ba? 13, 14. Then, nung sumunod na panahon, medyo hindi na ako naging ganon. Medyo nagpatandaan naman, ano? Wala na sa kalendaryo, di ba? Especially in Metro Manila. But sa mga urban communities na medyo Islam areas, bumabalik yan sa dati, di ba? Yung kala wala na ang pasal. Ang araw, di kasali, ngayon wala. Gano'n naman, gano'n po nag-evolve ng panahon. So, isa pong godly woman, sinisikap niya na mapapalaki ng mga ayos ang kanyang mga anak. At talagang hindi naman yung mga nabalo ay hindi na mag-asawa, kundi itaguyod yung kanyang mga anak. So, ang mga godly woman pala, ang mga nanay na nakakilala sa Panginoon ay destined para sila na sila ay yumaman. So, ilagay ko sa isip niyo, no? Destined kayo na kayo ay payamanin ng Panginoon. Amen? Nakalagay sa proverb. A godly woman, a virtuous woman, ang sabi doon, kayo ay merong mga maids. Nakalagay mo ito, binasa natin. Ikaw ay nagkukuman sa iyong maid. Pag meron kang maids, at hindi, may pa eh, madami. Dadating ang time na papayamanin kayo ng Panginoon ang mga katulong nyo. Anong gusto nyo? Arabianan? Go and check. Madami yung i-check, di ba? Mga katulong natin, yung mga umaaway sa atin na gusto kuhanin ang ating Scarborough Stone. Ang ating Spratlys, di ba? At sabi ng isang kanilang lady broadcaster, ng isang araw, sabi niya, anyway, ang Pilipinas ay sakop ng China yan eh. Kung Pilipinas, no? Kaya madami sa atin, mga singkitin din ang mata, di ba? Kasi nga naman, marami po mga Chinese na mga nakala dito. At ang mga, siguro, isa sa napo nating
dapat makuha natin ugali sa mga Chinese, sila ay merong entrepreneurial spirit. Sila ay mga business women. But in the Bible, sabi ng scripture in the book of Proverbs, ang mga babae na may takot sa Panginoon, sila po ay mga business women. Yun po ang paraan ng pagtulong nila sa kanilang pamilya. So mga nanay na narito, dahil yan po ay nasa Bible, mag-isip na kayo ng mga pwedeng pagkakitaan ng mga business. No? Pwede yung business na pagkakitaan. Kahit kung maliit lang, alam mo ba na yung number 3 sa home technique na pinakamayaman, nabasa ko yung paano ko yung mama to? Baka naman pinangalan to, mayaman na. Sabi ko, wow, grabe itong batang to. Siguro talagang tinuro siya ng nanay. Siyempre, nanay nagturo eh. Ang pangalan po niya ay si William Buffett. Buffett. Warren Buffett. Basta Buffett. Kasi ang second na pinakamayaman po ay, ang first ay isang Mexican. Warren Buffett yata yung third. Ang second po ay si Bill Gates, yung nakaka-invento ng computer, Microsoft, diba? Ikaw ba naman maka-invento ng computer? Diba? Pinong-araw eh, talaga namang ang titigas na makinila, ano? Hindi ka ba yung mga patay. Talagang ang mga lesson eh, typing 1, typing 2. Yung knowledge kami, gano'n kang typing 2. Dapat ko lang tingin kasi teacher eh, dapat wala kang tingin para makapasa. Hindi na yun, di ba? Lahat, gano'n na lang ang pag-aaral. Sundot system na lang. Mabilis din, di ba? At the age of 7, sabi ko, ano ba yung mga matutakto? At the age of 7, siya ho ay nagbi-business na. Ang kanyang unang negosyo ay nakakatok sa mga bahay. At sabi niya, gusto niyo chewing gum? Gusto niyo ng coke? Chewing gum at coke, ang puno niya, kinilala. Kumakatok sa bahay. At taga-alok. Siyempre, pero sa dalawang bahay, may bumiling dalawa, okay na yun, di ba? Depende sa dami ng tinatok mo. At the age of 11, nakabili na ho siya ng stock. Sumali na ho siya sa tinatawag na stock market. Nakabili siya ng stock. At the age of 14, nakabili na po siya ng 30 hectares na lupa sa Amerika. Sa Amerika daw. Wow. Grabe yung... Paano siya inuog ng kanya? Siyempre, nasa likod po niya, nanay eh. Pinanganak yan eh. So, meron nanay yan. Possible po. Hindi ko lang na-research. But, yun ang kanyang kasaysayan. So, hindi pa huli na yung ating entrepreneurial spirit dahil nasa Proverbs siya, ang isang nanay, ang isang godly mother, she is a resourceful mother. Number 1, again, siya ay model. She is a God's model. Number 2, she loves order. Number 3, not number 3, but and you are God's model. Ang O, she loves order. No? She is orderly. Ang T ay teacher. She is a teacher of wisdom. Ang H ay she is conscious. Ang E ay she is encourager. And R, she is resourceful. So ilan po yan sa karakteristik ng godly mother. At dalangin natin ang bawat nanay na narito. Isipin natin, Pastor, mukhang pukunti ang meron ako dyan. Ang meron lang ako dyan ay health. Kasi mataba ako. No? Anyway, huwag po kayo mag-alala dahil pwede po natin ipag-pray sa Panginoon na itong mga katangian ng isang godly mother ay unti-unting ma-develop sa ating buhay. At sa mga anak na narito, lahat naman tayo naging anak, di ba? Ito po ang pagkakataon na alalahanin natin kung ang ating mga nanay hindi nakaabot sa pamantayan ng Panginoon, pamantayan ng salita
natin Diyos, alalahanin natin na ang ating nanay, kung sino man siya sa katangian ng isang godly mother, alalahanin natin na tayo po ay inilagay niya doon sa kanyang pinapupunan. At hanggang sa matuto tayo magsariling magluto, ay alalayo po natin ang ating ina. Matagal-tagal din ang panahon nun, no? Kasi yung iba parang, dahil walang masyadong nakitang parang maganda o ano, sa kanyang nanay, walang pera, ganyan. Parang binabaliwala na ang isang nanay. But ang isang nanay ay napakalaki mo talaga. Mas malaki mo ang puhunan ng mga nanay kaysa tatay. Tama, no? Inaamin natin yan. Pero naman kung kami mo magbubuntis, ang hirap talaga, no? Diba? Bagaman din mga tatay na mukhabuntis. Marami din po yun. Pero mahirap po yun. Yung shock ng buwan ka na talaga namang siyempre, hindi mo namin alam ang pakiramdam. Nanay lang mo, pag nagpituan kayo, alam nyo ang pakiramdam. Then, yung palakihin, di ba? Mula, di ba? Mas nag-aalaga din talaga naman yung nanay kaysa tatay, di ba? Kahit gumising yung tatay, pero iba pa rin po ang pag-aalaga ng nanay. Yun yung pag-aalaga, di ba? Hanggang sa tayo ay matutong magluto ng sa atin at kumain ng sariling pagkain, matagal-tagal po naman ako. Sapat po yun para alalahanin mo natin, mahalin, at kung may pagkakataon, gawan mo natin ang maganda ang ating mga nanay habang siya ay buhay. Mga kabataan na rito, pangarapin mo, yung nanay mo naghihirap sa iyo, isang araw, Nay, ako ang bahala, ipapasyal kita, kahit malang sa labas ang Sunshine Mall. Layuan natin mga Nay, ang pangalan mo, isasama kita, dadalhin kita sa Universal Studio. Sagot ko lahat. Wow, wow. Diba? Ito ang pangalan natin sa mga nanay natin. Sayang mo, hindi pagkakaroon ako kung gawin nyo sa nanay ko. Kaya lang, patay na ko ang nanay ko ngayon eh. Wala na akong pagkakataon. Yun yung nasa piling naman ka ng Panginoon. Yun may mga nanay pang narito. Sa isang araw, ipasyal nyo ang iyong nanay sa isang lugar na gusto niyang pasyalan. Sabihin mo, Nay, David! Amen, diba? Hindi nga, yung mga naglato ka ng nanay. Nay, David, sa ano gusto? Diba? Anak, gusto ko sa Disneyland. Sabi ng anak mo, sa Wapop, hindi. Sa original, sa Amerika. Wow. Hirap, kukuha pa ng visa, no? Sabi mo na, sa Wapop na lang muna, walang visa daw. Madaling-daling puntahan, ano? Pwede mo, isipan mo natin, ano ang magandang bagay? Ay, maliit na bagay. Hindi naman pasyal lang eh. Bawa, isipin kaya natin ang nanay ng Day. Dadalhin kita ngayon sa pinakamahal na restaurant. Wow! Eh, saan yun? Kahit naman hindi pinakamahal yun. Ito yung alam mo. Halimbawa, sa isang cake all you can, na 700 pesos man lang ang per plate. Pwede na yun, di ba? So, mga nagtatrabaho na, gawin mo yun sa inyong mga nanay. Ako wala na akong pagkakataon. Yung mga, kasi pakita sa kamay na may mga nanay pa na narito. Yan, madami-dami kayo. Pwede nyo gawin yun. Yung iba may uuwi siguro dahil pwede gawan mo, tanungin mo, next year, pwede kang umuwi, i-treat mo ang nanay mo. Okay, mapuntahin mo dito ang nanay mo. Isakay mo sa airplane ang nanay mo. Baka hindi mo siya nakakasakay ng airplane. Sabi, Pastor, hindi pa rin ako. Plus tax, 500 na lang. Balikan. Ipagdapag mo sa kabila, pasya lang na, ito na yung Cebu, balik na tayo. Ganda ako. Pinangan ko mo lang airplane, di mo naman sinabi kakain ka sa Cebu. Ipapawag kayo. Gawan mo natin ang mabuti ang ating mga nanay dahil sila po, hindi man naging model, sabi ko nga, hindi man nakabot sa pamatay ng Diyos ang ating mga nanay. Ito po ay, dito tayo dumaan. At sabi mo ng Bible, kapag kami nahalunan ng ating mga gulang,
ang ating buhay habang dito sa lupa, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Ito yung parents, children, obey your parents in the Lord, for it is good. Sabi ng Bible, hindi lang mag-obey, kundi parang sila at pasayahin, no? At parang na rin pinasayahin ang Panginoon. At talagang i-bless tayo ng Panginoon sa buhay natin. Amen! Parang natin ang